Good morning, mga estudyante, mga guro, administrador ng ating paaralan, pangunguna ng ating Board of Trustees, at sa ating Pangulo, Dr. Danilo Biayap. Ito po ay morning devotion at naka-YouTube po tayo. Hinanya ko po kayong lahat, ganyan din ang ating mga kapamilya, ni Mali, ni Valeriano and related family members, all their relatives and friends and neighbors, following us in YouTube, all brothers and sisters in Christ all over the world, following us in YouTube, all the members of our families, my wife, children, grandchildren, all our relatives and friends and neighbors, including all my students in media, more than 51 of them, and also in the college, in calculus, 12 of them, and all my students here in the ICU Palabang. And also, my Facebook friends, more than 5,000 of them, also following us in YouTube. Also, of course, my daughter Grace in the US with Edwin. They're also following us in YouTube. By the way, I'm your host again. I am evangelist, Professor Dr. Romeo Umali, and we're having our morning devotion every Monday. At sisimulan na po natin ngayon ang ating morning devotion sa pamagitan po ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, here we are again at the start of a busy week. It would be easy for us to become overwhelmed at the thought of the mountain of tasks that await us. Help us instead, Lord, to see the opportunities before us, to be thankful that you have given us work to do and the ability to do it. Thank you, Lord, for the people we will serve and for those who will serve us. Bless our community and city. Keep them safe and create bonds of fellowship between neighbors that enhance peace in this world. Bless us too as we go out as a Christian to witness about our wonderful Savior by our lives and words. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong morning devotion ngayon ay entitled Hope of Glory. Kahapon, celebrate natin yung Pentecost, no? At siguro marahil yung mga nakarating sa atin sa simbahan ay nakapakinig tayo ng salita ng Diyos tungkol po sa Pentecost. Yung pagdating ng Espiritu Santo sa atin, no? At yun nga ang birthday ng ating Christian Church, the whole Christian Church in the world, no? Ngayon, ang aking title ng meditation na gagamitin ko galing po dito sa Portals of Prayer ay Hope of Glory. Tama yan, no? There is hope of glory because of that coming of the Holy Ghost, of the Holy Spirit during Pentecost. Of course, we received the Holy Spirit during our baptism. Okay? So let me read first what is written in Romans, okay, chapter 18, chapter 8, verse 18 to 25. At ang pamagat nito ang kaluhalatiang sa atin. Okay? Para sa atin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluhalatiang ipahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang
ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanlilikha hindi dahil sa kagustuhan ito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Gayunman nagbigay siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mablok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Yun nga ang significance ng Pentecost, di ba? Alam natin, hanggang ngayon dumaraing ang sanlilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sanlilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu. Yun nga, no? Ng Pentecost yun, no? Bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapadaya sa ating katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi yon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hihintay natin iyon ng buong tiyaga. Yun ang mga talata, no, sa Roma, Kabanatang 8, simula sa 18 hanggang 25 mga talata. Babasahin ko rin sa inyo ang mga awit, 139, simula po sa una hanggang 14 na mga talata. Babasahin ko na po. Ang pamagat ito, lubos ang kaalaman at paglingap ng Diyos. So, 1 to 14 ito, ha? Verses 1 to 14. Okay? Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Sana ko magpupunta upang ako'y makatakas sa iyo bang espiritu. Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa digdig ng mga patay, humilay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak, ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim.
At sa iyo yung gabi parang araw na maningning. Madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho din. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Yun ang ating mga talata sa mga awit, 139. Simula po sa una hanggang 14 na mga talata. Ngayon po ay pupunta na tayo dito sa ating meditation. At ang title nga po nito ay Hope of Glory. Hope of Glory. Yun ang ating pag-asa, di ba? Yun nga, nung Pentecost, binigay ang Espiritu Santo sa ating mga mananampalataya. Okay? Of course, nung tayo gininyagan, ang Espiritu Santo ay naging bahagi na ng ating buhay. Ngayon naman, sabi nga natin, there is hope of glory. Ito ang ating hinihintay, di ba? Basahin ko sa inyo yung kanina, no? For I consider that the suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Yun yung binasa ko nina, Romans 8:18. Sabi nga ni Paul, speaking to the Romans, no? And to us about glory, that will be revealed not only for ourselves, but also for all creation. So yung glory na yun, no? Ay ihahayag sa lahat. The whole of creation. Okay? Paul reminds us that just as the actors forget the pains of rehearsal when the play is performed, so we will forget the sufferings of today when we in creation are free from the bondage to decay. Yun, tama yun, no? Because of Christ's death and resurrection, we are free, okay, from the bondage of decay or the bondage of sin. In the meantime, suffering is rough, as difficult as labor pains, yet so worth it. If we keep our eyes on the eternal price that comes to us through Jesus, this bearing out earthly suffering become possible. So as we wait for that day, there is glory, hope of glory. Okay? Let's pray. God be with us in our suffering, so that we will focus on the glory that is to come. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. So para dun sa lahat ng mga nakinig at susundan tayo sa YouTube, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace.
Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at makikinig at susundan tayo sa YouTube. At muli, inimbitahan ko kayo sa darating na Lunes, at sa darating na Huwebes sa ating Bible study. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.